Pag-usapang charger ng motor mga katropa, ito yung madalas kong gamitin sa mga customer. Smart fast charger mga katropa. Kasi dito pa lang sa charger na to, malalaman ko na kung sira ba yung battery or sira yung charger ng motor. Kasi meron siyang display na voltage. Makikita mo na yung voltage ng motor at yung kanyang current. Pero ngayon mga katropa, mayroon pang mas maganda pa pala dito. Akala ko ito na yung pinakamaganda eh. Meron pang mas maganda sa charger na to. Ito, pinadala to ng Banggood sa atin. Ito, smart charger din siya mga katropa. So, digital na yung kanyang screen. Tsaka, touchscreen mga katropa. Touchscreen. At kayang-kaya niyang mag-charge ng 24 to 12 volts. Okay? So, buksan natin to mga katropa para makita natin yung loob niya. So, ito na yung kanyang loob mga katropa. Ito, nakita nyo? Yung baliktad yung kahon niya, dilaw tsaka orange yung kahon niya. Ito eh. Ito yung kanyang charger. Nakita nyo, meron siyang screen, display screen. Tapos dito, sabi niya, 12 volts to 24 volts. Automatic yung mga katropa. Hindi nyo na kailangan iset kung 24 yung ginagamit nyo or 12 volts. Automatic yung madidetect kung 12 volts yung battery or 24 volts yung battery nyo. Okay, so, ganun kaganda yung charger na to. Kung ganun yung future niya. Automatic detect siya na 12 volts or 24 volts. Tapos meron siyang manual sa loob mga katropa. Medyo makapal yung manual niya mga katropa kasi iba't ibang lingwahe yung andyan. Andyan yung English, Chinese, mga yung nakalagay dyan, Dutch, parang ganun. So, sa manual niya, sa user manual niya, dito pa lang makikita nyo na yung kanyang screen, yung mga kung paano gamitin. Tapos dito, meron siyang iba't ibang klaseng battery na kayang i-charge. Yung lithium o lithium ay yung mga ginagamit sa RC, yung mga remote na sasakyan, yung airsoft. Ayan, yan yung ginagamit, yung mga lithium na yan na battery. Kaya niyang i-charge yun mga katropa. Tapos kaya niya rin mag-charge ng battery ng sasakyan, deep cycle battery, yan mga battery ng e-bike, yan mga kaya niyang i-charge. Tapos meron siyang pang motor mga katropa. Yan, tatlong klase siya. Ang kagandahan sa kanya dito ay meron siyang repair. Pwede niyang i-repair o ayusin yung mga dead bat. Ibig sabihin, pag yung battery mo ay drop voltage na, pwede niyang i-repair yun mga katropa. Pwede niyang ayusin. Ayun yung maganda sa kanya. Pero sabi niya, not all batteries can recover. Yeah, hindi lahat sa pagkakataon. Pero sa tingin ko rito, ang hindi niya marirecover dito ay yung wala nang laman, yung talagang dead bat na, kumbaga natambak mo na ng ilang buwan, hindi mo na marirecover yan. Pero pag ang battery mo ay meron pang 8.2, 7 volts, 6 volts, yun siguro ang kaya niyang i-recover. So mas maganda siya kasi meron siyang pang repair ng battery. Medyo mabigat siya mga katropa kasi marami siyang component sa loob tsaka electronics. Bala ko sanang buksan to, pero tsaka na lang kasi baka ma-damage ko pa. Ang importante rito ay aalamin natin yung function nitong charger para malaman natin kung maganda siya at quality. Pero tingin ko mga katropa, quality to. So halimbawa, gusto nyong i-repair yung battery nyo, ito sample ko lang to mga katropa. Itong battery na to ay discharged na. Yan, dead bat na siya mga katropa, dead bat na. Wala nang laman. Pero tingin ko kung magre-repair kayo ng battery, yung meron pang mga kunting laman kayang i-repair. So sa ngayon, ito lang yung available ko na battery ng dead bat. At i-demo ko lang sa inyo. Halimbawa, magre-repair kayo ng battery, yung dead bat nyo ng battery. Ito pa mga katropa, ang maganda sa kanya o yung sa ano niya, kagandahan, merong cover yung kanyang clip. Yan, protected siya. Hindi katulad ng ibang charger, pag bumili kayo, naka-expose ka agad yung metal. So, isaksak muna natin to, yung kanyang cord. Yan, makikita nyo yung kanyang display. Ito naman yung paano tayo mag-repair. Ano? So, meron siyang repair sa motor, sa battery, ay sa kotse, at doon sa lithium na battery. Yung mga lithium, yung mga ginagamit ng airsoft. Dati, bibili ka pa ng special charger ng airsoft. Ngayon, pwede nang i-charge yung sa airsoft. So, ito, touchscreen to mga katropa. Yung kanyang mood para ililipat mo. Kahit hindi pa dumidikit yung kamay mo, nakikita nyo. Kahit hindi pa dumidikit yung kamay nyo, lumilipat siya, oh. O, diba? Talagang ano siya. Sensitive siya pag nilipat mo. Ayan. Oh. Ayos yung battery na to. Mga katropa, sale sila ngayon mga katropa ha.
894 lang to, dating 1.6. Dito naman, meron siyang displaying 12 volts kasi 12 volts yung kina-charge natin. Pero pag tatanggalin mo siya, naka-default siya sa 24 volts yan. Halimbawa, nilagay mo yung charger sa 24 volts, hindi nalilipat yung display sa 24 volts na siya. Pero pag nilagay mo sa 12 volts, yung clip niya, automatic, malalaman niya na 12 volts yung battery. Ganon siya ka-smart. hindi mo na kailangan i-select kung 24 volts o 12 volts yung kina-charge mo. Siya nang bahala, malalaman niya na kung 24 o 12 volts yung kina-charge mo. Dito naman tayo sa repair mga katropa, repair mode ng ating charger. Itong battery na to, sample ko lang to mga katropa. Dead bat na tong battery na to. Pero mas maganda kung yung mga battery may laman pa yung gamitin nyo. Mas ma-repair niya siguro. Sabi nga sa manual, not all battery can be recovered. So mare-recover niya lang siguro yung may mga laman pang battery. Okay? So ito, sample ko lang to. So sa repair, halimbawa i-repair nyo yung battery nyo. Itong clip, ilalagay nyo na to sa negative tsaka doon sa positive. Yan, ilalagay nyo na yan pag i-repair nyo yung battery. Tapos dito sa kanyang mode, pipiliin yung repair mode. Ito, repair. So, i-click lang itong mode, tapos repair. Yan, automatic, i-repair niya na yung battery. Doon, sabi doon sa manual, 16 hours mong i-charge. Yan, ganun para ma-repair niya yung battery mo. 16 hours. Okay, so ayun yung kagandahan sa kanya, marirecover mo yung battery mo. Bubuhayin niya yung kanyang plate, kaya yung kay mga acid ng battery. Tapos isa pa sa function nito mga katropa, yung charger ay meron siyang anti-polarity. Hindi katulad ng ibang charger, pag nagkamali ka ng kabit, yung negative ng charger ay nilagay mo sa positive at yung positive ay nilagay mo sa negative na baliktad mo, masisira yung charger. Pero ito mga katropa, meron siyang parang sasabihin mo na self-protection doon sa polarity, sa maling pagkabit ng polarity ng kanyang clamp. Meron siyang self-protection. Yan, halimbawa, ito sasadyain natin itong mga katropa, sinaksak natin yung plug, tapos sasadyain nating baliktarin yung polarity niya. So itong positive ilagay sa negative at yung negative niya ilagay sa positive ng battery. Babaliktarin natin. So makikita nyo rito mga katropa, ang sasabihin niya lang error. Tapos mag-iingay siya. Yan, error, mag-iingay siya mga katropa. Okay, no? Diyan pa lang, mawawarningan na kayo na baliktad yung polarity nyo. So magkakaroon ka na ng idea na baka masira yung battery mo or masira yung charger. So tingin ko, hindi masisira yung charger, kundi masisira yung battery mo. So ang mangyayari, pag nawarningan ka, mababaliktad mo yung polarity, ma-alert ka na baliktad yung polarity niya, ilalagay mo sa tamang polarity. Tapos, pwede mo na siya uling i-charge. Yan. So, ito, full to ngayon eh. Kaya hindi niya, yan, nakalagay siya full. Hindi niya na i-charge kasi full na tong battery ng Aerox. So, yun ang kagandahan sa kanya mga katropa. Meron siyang self-protection sa polarity. Okay, so, ito mga katropa, ituturo ko sa inyo, itong motor na to ay hindi nagcha-charge. Okay? So, TMX, Rossi, Motorstar, pare-parehas ng stator to. Ganito ang gagawin nyo. Paano ba malalaman ang motor na hindi nagcha-charge? Ano ba yung sira niya? Charger na ba o stator? So, ituturo ko sa inyo mga katropa. Papakita ko muna sa inyo na pinaandar ng customer yung motor. Papakita ko muna sa inyo na talagang hindi siya nagkakarga. Ang gagawin natin, gamitan natin ng voltmeter itong battery ng customer. Ayan, itawag muna natin ito. So makikita nyo, kahit i-revolution namin yung motor, hindi na nag-display yung kanyang voltahe. Ayan, hindi na nagdi-display yung voltahe niya. Kasi nga, drop na siya, kumbaga mababa na siya sa 12 volts, maaaring nasa 10 volts siya o nasa 8 volts na siya. Hindi na siya marireading. So ano ba yung sira dito? Yung stator o yung kanyang charger? Pag nag-aayos kayo ng charger ng motor mga katropa, katulad ng TMX Alpha at mga Rossi, huwag muna kayong pumunta ng stator. Uunahin nyo na i-test light yung pinakapuno o pinaka-source ng supply, itong stator. Huwag muna kayong pumunta ng regulator. Huwag nyo muna unahin yan. Unahin nyo muna yung pinaka-supply ng motor doon sa stator.
tapos pataas kayo. Okay? So i-check muna natin kung good yung kanyang stator. So ang gagawin natin mga katropa ay i-body clamp natin tong test light natin, tapos i-test light natin tong dalawang dilaw or minsan dilaw tsaka pink. Dapat hindi iilaw to mga katropa. Pag umilaw to, ibig sabihin sunog. Okay, sunog. Ibig sabihin, mga katropa, pag ganyan umilaw siya, sunog siya. Dapat hindi siya iilaw. Itong isa pa, dapat hindi siya umilaw. Dapat ganito mga katropa, hindi siya iilaw. Iilaw lang siya dapat mga katropa. Ito, sunog na to, umilaw siya. 100% mga katropa, sunog yung stator nito. Pag ganyan, pag umilaw siya. Dapat iilaw lang siya kapag yung clip mo, inilagay mo dito sa dalawang to. So, hindi ko tatanggalin yung rubber, sample ko lang to. Yan. Tapos, ginanito mo, dapat iilaw siya pag ganyan lang. Pero, hindi siya dapat iilaw kapag naka-body ground yung clip mo, tapos tinister mong ganito. Dapat, huwag siyang iilaw ng ganyan. Pag umilaw siya ng ganyan, 100%, 101, sunog yan mga katropa. Kahit hindi mo pa nakikita yung stator, may idea ka na nasunog yung stator niya. So makikita nyo rito mga katropa, hindi pa nila nabubuksan. Talagang sariwang-sariwa pa, nakita nyo. Sariwa pa yung gasket niya. Pero ginagaranti ko sa tester pa lang, malalaman natin na sunog na. Okay, so sa battery, habang nagbabaklas tayo ng stator, dito sa battery, i-charge na natin. Susubukan natin ngayon itong smart charger natin mga katropa. So gaano ba siya kabilis mag-charge? Itong smart charger na pinaano ng banggod sa atin. So itong ating smart charger, ganito ang gagawin natin. So wag niyo munang ipa-plug yung wag muna nating ipa-plug yung kanyang saksakan. Itong saksakan niya, hindi muna. Okay? Para ang aalamin natin dito mga katropa, kung may voltahe pa ba yung ating battery. So ang gagawin natin, yung clip ng positive, ilalagay natin sa positive, syempre dun sa pula. Tapos yung ground, yung itim. Huwag nyo munang isasaksak mga katropa yung plug nya. Dito makikita nyo yung ilang Celsius siya. Meron siyang init. O yun, 10 volts na lang parang natitira sa kanya. Yan, Celsius. Tsaka yung voltahe. So 10 volts na lang siya pala mga tropa. Yan. Medyo i-focus natin. Grabe, Bibo. Baka naman Bibo makisama. Yan, meron siyang 10 volts tsaka 32 Celsius ba yan yung kanyang init. Naka-display rin. Yan. Tapos nagwa-warning siya na yung walang laman. Okay? So tanggalin natin tong clip ng positive mga katropa. Tapos isaksak natin tong ito yung plug nya. So dito nakatanggal yung clip natin. Isi-set natin to sa live PO dun sa motor. Kasi motor ngayon tina-charge natin. So i-set natin to, manual set natin. Ayan. Tapos nakaset na diyan sa pang-motor. Pwede ring repair. Pero wag niyo i-repair mga katropa pag i-charge lang yung motor. Yung i-repair mo lang yung mga gusto mong i-recover na battery lang. Pero ngayon i-charge natin yung motor. Doon mo sa live PO, doon sa pang-motor. Tapos i-click mo to mga katropa. Ayan, automatic charging na siya. Okay? Tapos after 30 seconds mga katropa, hindi nyo na magagalaw yung mode. Lock na siya doon sa charging. Kahit pindutin nyo yung mode, hindi na siya magagalaw o hindi na lilipat yan kasi nakalock na. Basta pag select nyo ng pang-motor, kahit anong pindot nyo sa mode, katulad nito, lock na siya doon sa motorcycle after 30 seconds. Ayun yung isang future pa niya mga katropa. So halimbawa, ito, pwede nyo i-select sa lithium, lead, repair, ayan, sa pangkotse at sa pangmotor. Pipili natin ngayon pangmotor kasi motor yung ginagawa natin. Tapos ilagay natin yung clip. Maghihintay kayo ng 30 seconds. 30 seconds mga katropa, hintayin natin. Ilan mo natin. Hintay tayo ng 30 seconds. Yan, na-select natin yung pang-motor. Hintay natin. After 30 seconds mga katropa, maglalak na siya. Kahit anong pindot mo, wala na. Ito, di ba? Smart talaga. Smart charger talaga mga katropa. Mas believe talaga ako dito. Mas maganda yung ano nito. At mga katropa, 894 na lang mga katropa. Sale sila ngayon, 894. Okay, buksan muna natin to.
So nakikita nyo dito mga katropa, sunog na talaga yung kanyang stator. Sa ganung paraan mga katropa, kahit hindi nyo pa nabubuksan yung kanyang cover, sa tester pa lang, alam nyo na kung sunog o hindi. Ganun ang gawin yung proseso. So ito mga katropa, papalitan natin to ng bago. Ang ipapalit natin ay TTGR na stator. Hindi man siya original pero magandang brand na rin siya kumpara doon sa ibang brand na stator. So ito, napalitan na natin mga katropa at ito yung kanyang dating stator. Nakita nyo, grabe yung ano niya. Talagang hindi na mapapakinabangan. Ayan o. Nakikita nyo, hindi na mapapakinabangan talaga. So ganun mga katropa ang gawin nyo para malaman nyo kung charger ba ang sira o stator. Dapat magsisimula muna kayong mag-test light dito sa pinaka-baba o pinaka-source ng supply sa stator. Iyon muna yung itetester nyo para hindi kayo madudublihan ng gastos. So, naisauli na natin mga katropa yung ating crankcase. Hindi ko na pinakita kung paano ko yun sinauli. Tapos itong dalawang dilaw o kadalasan ay pink at dilaw, ititest light natin yan. So, nakikita nyo mga katropa, full charge na yung ating battery. 35 Celsius siya at 13.1 volts. At nakita nyo sa kanyang gauge ay 100% full bar na siya. Yan, ang ganda no. Meron siyang lahat, nakadetali lahat mga katropa. At 894 mga katropa. Kung gusto nyo bumili na kayo, 894 lang. So ito mga katropa, itetest light mo natin to. Katulad kanina, dapat hindi siya umilaw kapag naka-body ground tayo ng test light. So papaandarin natin yung motor. Paandarin natin sir, please. Paandarin sir. Okay, tapos i-body ground natin uli yung test light. Mga katropa, ang tatandaan natin, hindi dapat iilaw to kapag naka-body ground tayo. So, i-test light natin tong dilaw. Minsan, dalawang dilaw mga katropa, or kadalasan, pink tsaka dilaw. So, good. Hindi siya umilaw. Good. Itong isa naman, dapat hindi rin iilaw mga katropa. Kung umilaw yan, may factory defect yung ating stator. Oops, good siya mga katropa. Hindi rin umilaw. Ibig sabihin, approve. Pag naka-body ground ka, hindi dapat iilaw. Pero, iilaw lang siya mga katropa. Dapat umilaw din siya kapag ganito. I-clip mo yung tester mo dito sa kabilang wire. Kahit saan dyan. Tapos yung kabilang wire, i-tester mo. Dapat umilaw siya. Ayan. Ayan yung good mga katropa. Ayan yung good na stator. Ganyan mag-test ng stator. Dapat ganyan siya umilaw. Ganyan dapat. Pag naka-clip siya, magkabilaan dun sa kabilang wire. Pero, papaalala ko uli para hindi kayo malito. Pag naka-body ground kayo, hindi dapat iilaw yung dalawang to. Yung dalawang dilaw or pink tsaka yellow wire. Dapat hindi siya umilaw. Okay, ibig sabihin, good na yung stator natin. Ibabalik na natin to at i-testing natin yung battery kung nagkakarga uli siya. So, tapos na yung charging natin mga katropa. Nakita nyo? 13.7 volts na siya, tapos full charge na siya. Mga katropa, kung gusto nyo mag-avail ng ganitong charger, samantalahin nyo na kasi 874 ang sale sila ngayon mga tropa. 894 pala. Kung gusto nyo mag-avail, andyan sa comment section yung ating link. I-click nyo yan para makapag-avail kayo. Samantalahin nyo na kasi dati 162 mga katropa, ngayon 894 na lang. Okay, so paandarin natin yung motor gamit ang push button. Yan. Tapos gamitan uli natin ng voltmeter mga katropa yung ating ginawa. Kung i-verify natin kung nagkakarga na siya up to 14 volts yung kanyang voltahe. So ito, iyan naman natin to. Mga katropa, sa mga gustong mag-order ng charger na to, andyan sa comment section yung link para hindi na kayo mahirapan, okay? Tignan natin. Okay, 14 volts mga katropa, nagcha-charge na yung ating motor. Good na yung ating motor. So ganun lang mga katropa, paano malaman kung sinong sira? Yung stator ba o yung charger? Siyempre, simulan mo muna dun sa stator kasi siya yung pinaka main supply ng motor. Maraming salamat sa inyo mga katropa. God bless at ingat palagi.